So next naman natin, paano mag-print gamit ang cellphone. So syempre dito halimbawa wala kayong laptop, wala kayong computer, cellphone lang yung gamit nyo. Pero sana naman kahit papano meron kayong wifi. Sana meron kayong wifi kasi kung wala kayong wifi medyo mahihirapan tayo sa tutorial na to. So mag-proceed muna tayo doon sa printer kasi kailangan natin siyang i-configure through wifi. Kailangan yung printer ninyo at yung cellphone ninyo same sila ng wifi na pinagkokonekan. So etong printer na to kailangan nakakonect lang siya sa 2.4 GHz. Sa pagkakaalam ko hindi siya pwede sa 5 GHz. Ayun lang yung nakakokonekan niya. Pero ipapakita ko na lang sa inyo. Pero bago ang lahat, eto na nga pala yung output natin. Yung nasa screen na yan. Ang gamit natin, Epson 5290. Naka-dye ink lang siya. So nandito na tayo sa pinaka-printer natin, Epson 5290. Pagka nandito na, setup na natin, punta lang kayo ng settings dyan. Ginagamit ko lang yung forward button, so alam nyo naman na yan. And then click nyo lang yung OK pagka nasa settings na kayo. Hanapin nyo yung network settings para makakonect tayo sa wifi natin. Click nyo lang yung OK, tapos wifi setup. Dalawa yung naka-setup dito, no? Merong wifi direct at merong wifi mismo. Etong wifi direct, etong printer natin magbo-broadcast siya ng wifi signal para makakonect yung cellphone mo mismo dito sa binobroadcast niya na wifi. Pero hindi yan yung gagamitin natin, ibang tutorial na lang yon. Ang ituturo ko sa inyo yung same connection ng wifi. Kumbaga etong printer natin, i-connect natin siya kung saan yung cellphone natin ay nakakonect sa iisang wifi signal. So click nyo lang tong OK. Ganyan yung lalabas dyan, no? Proceed nyo lang siya. And then dito, Wi-Fi Setup Wizard. Click nyo lang ulit yung OK. Isa-search nyo na yung Wi-Fi signal sa inyong mga bahay. So once na makita nyo na yung mismong Wi-Fi ninyo or kung naikikonek kayo sa kapitbahay ninyo, ayan, makakapag-print din sila. 'Di ba? Pagka nasa iisang Wi-Fi. So dahil ito yung Wi-Fi namin, i-click ko lang to. Ito kasi nakakonect na yung printer na to sa SSID na yan or yung sa binobroadcast na wifi na itong aking internet provider. So hindi ko na sa inyo may papakita, pero i-click na lang din natin yung OK. Mag-i-input password lang naman yan eh. Ayan o, ganyan. Input password lang yan. Once na ma-input nyo na yung password, mag-loading yan. Mag-i-initialize siya. Medyo matagal-tagal yung setup pero antayin nyo lang yon. Once na okay na yon, pwede na tayong mag-print at mag-proceed na tayo. Balik na tayo doon sa isang video. So mag-proceed na nga tayo dito sa cellphone printing natin. So i-record ko na lang yung pangyayari dito sa cellphone ko. Screen record ko lang to. So para makapag-print kayo gamit cellphone, inuulit ko, kailangan same wifi connection yung inyong ginagamit. Kumbaga yung printer ninyo nakakonect sa wifi kung saan yung cellphone nyo na gagamitin pang print ay dun din nakakonect. Pero nga pala dito sa cellphone printing, hindi nyo na mai-edit yung mga files dito, as in talagang rekta-rekta print na. So mag-sample muna tayo. Eto, merong pinasa sa akin si customer ko via Bluetooth at eto ay naka-PDF file. Para mai-print ko to dito, halimbawa wala akong laptop, wala akong computer. So para makapag-print na tayo, hold mo lang yung file na yan, tapos lalabas to, click mo yung share. Meron kayong makikita dyan na default printing. So shout out kay Madam Daisy, mga tropa, no. Ito, katuturo ko lang sa kanya nito. Click nyo tong default printing, mga tropa, lalabas to. Once na lumabas yung default printing, eto na yon. So makikita nyo dito, dalawang page yung nakalagay, pero ang ipiprint natin ay isa lang. So dito sa printer muna tayo, click nyo yan. Dito madedetect ng cellphone ninyo yung inyong printer kung saan kayo parehas na nakakonect. And then i-back nyo lang yon, lalabas na to. Tapos dito sa orientation, wala na kayong babaguhin dito, as in kung ano yung lumabas dyan, kung naka-portrait, makikita nyo naman sa preview kung maayos yung pagkaka-print, nakalagay dyan preview. So eto, portrait lang natin. So kagaya ng itinuro ko, select lang ulit kayo ng page na ipiprint. So kagaya nito, no, dalawa yung nakalagay eh. Pero ang ipiprint lang natin, page 1 lang. Custom, page 1 to 1. Tapos, okay na yan. Search nyo lang ganyan. So, ibig sabihin yung isang page ay hindi na ipiprint yon, yung page 1 lang. So, dito sa paper size, kailangan letter nyo lang siya ipiprint. Kasi kung ano yung settings nyo dun sa printer, kailangan ganun din yung settings ninyo dito sa paper size. Kasi ganito yung setup netong Epson 5290. Kailangan same talaga sila ng papel. Tapos, print na natin siya.
at nasa sa inyo kung babaguhin nyo siya kung black and white or kung colored. So halimbawa black and white lang, click nyo lang to, tapos print nyo na siya. And then magpiprint na siya. Antayin na lang natin dun sa kabila nating camera. So yung sinasabi ko sa inyo na settings, kapag ang gamit nyo lang ay cellphone, punta lang ulit kayo ng settings, printer setup, paper source settings. So halimbawa ang size na ipiprint nyo ay 4R lang. Select nyo lang yan. Hanapin nyo lang dito yung 4R. So yung 4R ay ang sukat nun 4/6 sa pagkaalam ko. Ayan, 4/6. Click nyo lang tong okay. Tapos once na naklik nyo na yung okay, i-back nyo na. Or halimbawa naman A4 ang gagamitin nyo, hanapin nyo yung A4. Ayan, nasa taas. Kung wala yung desire nyo na size, magpunta lang kayo dito sa costume. Kayo na yung mismong mag-set up ng sukat na ipiprint ninyo. Or yung media or yung papel na pagpiprintan nyo. So, ayun lang. So, wala akong ibang pinipindot kundi etong cellphone lang natin. So, ayan na, lumalabas na siya. So, eto na, na-print na natin yung isang page. 'Di ba? So, mag-sample pa tayo ng isa pa. So, halimbawa, ito yung piprint natin, photo. Tapos, ang gagamitin natin na papel ay yung 4R. Share nyo lang to ulit. Tapos, hanapin nyo ulit yung default printing. Pero, hindi ko na babaguhin yung papel ko dun ha. Kayo na lang yung magbago kasi baka masayang pa yung photo paper ko eh. Baguhin nyo lang to ng 4R. Ito, yung paper size na babago yan. Tapos, colored. So, kung makikita nyo sa preview, ganyan yung mangyayari. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi kayo makakapag-edit ng size kapag nagpe-print kayo sa inyong mga cellphone. Ayun lang yung kinapangitan niya. So, antayin lang natin na lumabas dito sa ating printer. Medyo may katagalan lumabas yung printout natin kasi syempre yung cellphone ninyo at yung printer nagko-communicate pa yan. Kumbaga yung data from cellphone nyo, isinesend pa yan wirelessly papunta dito sa printer nyo. Kaya mapapansin nyo medyo may konting delay. Hindi kagaya ng yung printer ninyo ay nakakonect sa inyong mga computers. Mabilis lang talagang mag-print yon. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, no? Kailangan same yung paper size nung settings nyo dito sa Epson 5290 na naka 4R. Dahil hindi siya naka 4R, for the sake of the content, ipiprint na lang natin siya, next na lang natin siya. Pero kung magpiprint kayo ng 4R, kailangan baguhin nyo yung settings dito sa Epson printer nyo. At eto na nga, lumabas na nga yung pinrint natin. Kung mapapansin nyo, no, hindi na natin na-adjust yung kanyang resolution or yung parang pinakalapad niya. Hindi kagaya kapag nagpiprint talaga kayo gamit yung inyong mga laptop or computer. May mga ilang sample na ako dito, ganyan, na nagprint ako kanina gamit yung cellphone ko, 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na talaga siya may stretch or hindi kayo makakapag borderless printing gamit lang ang cellphone. So technically, makakapag-print kayo at least gamit ang inyong mga cellphone pero hindi kayo makakapag-edit. Yung iba may mga dina-download pa na mga Epson application pero hindi ko pa natatry yon. Siguro mga next videos na natin. Pero at least nakita nyo na makakapag-print kayo gamit yung inyong mga cellphone lang na wala kayong kahit ano na dina-download. Basta nakakonect kayo sa Wi-Fi. So siguro dito na natin tatapusin yung video natin na to at sana naman natuto kayo kung paano mag-print gamit ang cellphone at laptop. Kung kulang pa rin yung details na to, comment lang kayo dyan sa comment section natin or i-message nyo ako sa page natin para mas matuto pa kayo kung ano yung mga medyo kailangan nyo pa. Pero medyo mag-antay-antay lang kayo ng reply ko kasi minsan syempre ang dami ko nang ginagawa, nanonood akong Netflix, kung ano-ano, diba? Pero sa nag-request ng video na to, no, kay Mary Rose, shoutout sa'yo at shoutout sa mga subscribers natin na nagme-message na lagi kong kakwentuhan, kay Seb Salazar, kay Mark Laksamana, kay Tropang Bentek at kay Tropang Daisy na nagpa-support sa akin kanina sa kanyang technical problem sa printer niya. Maraming salamat din sa binigay mo na tip. Talagang ayun, no. Sabi ko nga sa inyo mga tropa, hindi naman ako tumatanggap ng malalaking halaga. Yung bukal lang sa kalooban nyo, no, wala naman ano sa akin yan eh, no. So shoutout nga pala dun sa nag-send din sa akin previously nung parang sabi niya mentoran ko daw siya, no. Ayun, nag-send siya sa akin ng 2,000 pero bihira na siyang mag-message
sa akin ngayon siguro na pag stand out na siya, no, kayang-kaya niya na. So napakadali lang naman din dito sa printing natin, konting tulungan lang din tayo. So ayun lang, like, share, and subscribe, at inuulit ko sa mga gustong mag-printing business, wag na wag magpapauto. Bye-bye! Records. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.